Podcast. Hello po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. Kung anong oras nyo papanoorin to, hello po sa inyo. This is Ken Chan and I'm really looking forward sa podcast na to. Kasi pinag-usapan natin to, Miss Sony, sa nung nasa Japan tayo, di ba? Diba? At least natuloy na tayo. Long overdue. Congratulations, Ken. How would you describe your experience sa Abot Kamay na Pangarap? Unang-una, thank you. Salamat po. Salamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Abot Kamay na Pangarap. Nung wala pa ako sa Abot Kamay na Pangarap, alam ko na talagang successful ang show na ito. Napaka-ingay niya sa lahat ng social media platforms. Nabalitaan ko na parang nag-guest sila ng mga artista. Sabi ko, uy, baka naman pwede ako makapag-guest dito. Inaalala ko, nagkaroon ng party ang GMA Network noon. So nakausap ko yung mga creative team. Sabi nila, nag-yung pa-joke na, uy, baka naman pwede po akong mag-guest sa Abot Kamay. Oo naman, bakit hindi? Guest ka namin. And then, nangyari na nga. Nakapag-guest po ako sa Abot Kamay. At ang alam ko lang, ito totoo to, 2 weeks lang ang alam ko na 1 linggo o 2 linggo lang ngayon itatagal ko. As guest As Dr. Lindon. Mag-iisang taon na po ako dito. Nandito pa rin po ako sa Abot Kamay na Pangarap. And I'm just so grateful. I'm blessed na napasama ako sa cast ng Abot Kamay na Pangarap. Noon bilang guest, but ngayon, siguro I consider myself as a regular cast of Abot Kamay na Pangarap. At dahil sa Abot Kamay na Pangarap, nakapunta pa ako ng Japan. Nakapag-banding tayo doon, Miss Tony. Diba? Alam mo yan. So I'm just so happy. Not only me, but my whole family. They're very, very happy for me. Ano ang hindi alam ng fans tungkol sa mga paghahanda nyo behind the scenes? It's not easy portraying a doctor, di ba? Sa lahat ng mga naging role ko sa GMA7, isa to sa masasabi kong talagang challenging because yung mga jargons na ginagamit, the medical terms, mahirap talaga siya. And ako at saka si Dr. Annalyn Santos bilang neurosurgeon, ang hirap talaga ng mga terms ng mga pag may kinalaman sa neuro. So, yung preparation namin dito, talagang bago mag-taping, pagbigay sa amin ng script, babasahin na kagad namin yung script. And kasi ako dati, binabasa ko yung script, hindi ko minimemorize. Yun yung technique ko bilang isang aktor. Ayoko siyang minimemorize para pagdating sa eksena, kahit na magkamali ka, okay lang. Yung parang gusto mo maging realidad. But this time, kailangan ko i-memorize everything. Lalo na ang medical terms, of course. Especially the medical terms at lahat ng mga sinasabi ko bilang isang doktor. Buti na lang, meron kaming consultant, meron namang mga totoong neurosurgeons at totoong mga doctors sa set. Kanino ka pinaka-close? Close ako sa lahat. Pero ang pinaka, si Jillian. Kasi matagal ko na siyang nakatrabaho. Bata pa lang si Jill. Baby pa lang siya. Nakikita na kami before and naging kapatid ko pa siya sa My Special Tatay. So talagang yung working relationship namin ni Jillian, subok na. But outside work, talagang magkasama pa rin kami. You know what? Magkasama kami sa business ngayon. May business kaming dalawa. Happy ako na i-share yun sa mga tao. Pati siya. Ano ang business na to? Ni-launch na ba? Ilo-launch pa lang? Ilo-launch pa lang namin. It's a restaurant. Dahil hilig niyang kumain at hilig rin niyang gumawa ng mga coffee, ayan, ito yung bagay na business mga sa kanya. entrepreneurs. Proud ako sa kanya because ako bilang businessman, late na ako nakapag-business when I was on my late 20s. Siya 18 years old pa lang, may business na kagad. So, talagang happy ako na nandito ako para gabayan din siya pagdating sa business side. You are single, Ken. I'm single. So you are Happily open. single. Magkaroon ng relationship in the future o sa ngayon puro work ka? I never close my heart. I never. You don't close your heart, Yun yung isa yun sa mga advice ko sa lahat ng tao. Don't close your heart. Kasi, sabi ko nga, isa sa mga natutunan ko pagdating sa love, don't look for it. Just wait for it. So don't close your heart.
yan mo lang. Kung wala. Kung meron, darating yun sa tamang panahon. Totoo pala yun. Kung ma-inspire ka, then ma-inspire ka. This so be it. Okay. Yeah. Ang sarap magmahal. Ang sarap ma-inlove. Ang sarap kiligin. So, kinikilig ka ngayon? Sa maraming bagay. So, inspired ka Masyadong ngayon? artista naman yung ano ko. Masyadong artista yung sagot mo yung sagot. Sa maraming bagay. Yes, kinikilig ako. Inspired ka ba ngayon? Ang cliche kasing sabihin sa lahat ng bagay, pero oo, inspired ako eh. Basta happy ka, Ken. Happy kami for you. Happy ako eh. Sobra. This April, GMA Pinoy TV brings you the newest dramas, shows, and specials that you shouldn't miss. There's no such thing as aliens. Handa ka bang maniwala? Marian Rivera in her most extraordinary role. Tao lang po. Pero teka, tao nga. My Guardian Alien. World premiere April 1. The brightest stars have gathered once again in the grandest walkway in Philippine entertainment. Eastwood City Walk of Fame Philippines Special. Hindi mo naman sinabi sa akin na ganito pala talaga kayo kayaman. Ma, may food business siya. You have a restaurant? Maliit na karinderya lang. Minahal ko po yung anak niyo. Kung sino siya at hindi kung anong meron siya. Alam ko ang karakas ng mga uri ng tulad mo. Get out! Ma! Stop it! Don't you dare see my son ever again! A new drama to watch out for. Recipes of Love. Turuan mo nga ako ng tamang suntok. Ay, balik. Tingin kasi ng bata, boxing ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Kaya ba ng kanilang munting katawan ang ganitong pagsubok? A brand new episode of the Ato Maraulio Specials and Madlang Kapuso. They are finally here. It's showtime. World premiere April 6. Of course, your all-time favorite shows continue to bring all-out entertainment. Identified ko yung tatay mo? Niloloko niya na nga yung nanay ko eh! Bibigyan ko ng hustisya lahat ng taong pinatay nila. Hindi pa ako handa sabihin yung buong katotohanan. Wala nang madrasa. Lahat tayo ay may espasyo sa mundong ito. Sapat ka! And I thank you. All these and more this April on GMA Pinoy TV. This April, let's celebrate our culinary heritage. Pag mga gantong ingredients na encounter natin, gusto ko ingrande lagi yung ating presentation. Wow! Happy Fiesta, guys! Harap! Ang masasarap na putahe, mas may enjoy mo kapag marami kang kasalo. Partake in a feast of films celebrating the late great Jacqueline Jose. Walang ina na hindi naghangad. Mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Usapin niyo naman yung anak niyo. Okay, pagtiis ka. Kasi pumatol ka sa lalaking walang ambisyon. Alis! Anak ko, ikaw kanina eh. Ako hindi Ang pangit nun eh. Dapat ay binawalan mo ang kaibigan mong pumatol sa anak ko. Lumayas kayo dito ngayon din. And get your fill of juicy secrets on Lovers and Liars. Oh my God! You will pay for this! Actually, pa-reimburse ko yan. Satisfy your cravings with the best cuisine on Farm to Table, Taste Buddies, Pinas Sarap, and Idol sa Kusina. Savor the artistry and versatility of a multi-awarded actress on real-life weekends. And get a hefty serving of drama on Lovers and Liars. Only on GMA Life TV. Puntahan natin ang headlines na ating po mga bedamanong mga balita. We're dedicated to bringing you the facts, no matter where the story takes us. Nagpapanggap na pogo, pero pugad pala ng global scamming operations. We're committed to keeping you informed and empowered. Napakadali pong makita ng mga sintomas ng whooping cough. Yun po yung ubo na hindi mapigilan. As well as entertained and craving for more. Pagkain ba na parang ibinabalik tayo sa nakaraan? Ilan na lang kasi ang marunong gumawa ng authentic balol. This is your Filipino News Authority. GMA News TV.
describe yung career mo now than when you were doing Master Showman? Ang layo na ng tinakbo ng career mo, Ken. So when you look back on it, how would you describe the journey of Ken Chan? I just wanna give myself a tap. Naabot ko na yung pangarap ko. Eto na yun eh. I'm living my dream. Noon, nung nasa walang tulugan ako, simple lang ang gusto ko. Sabi ko, gusto kong gumawa ng mga teleserye na kakaiba, na unique, na hindi pa nagagawa. At binigay sa akin ng Panginoon yun. Binigay sa akin ng GMA Network. Destiny Rosas Transgender. Naging matapang ang GMA noon na isabuhay o bigyang buhay ang mga buhay ng mga transgenders na hindi natin alam kung ano ba yung buhay nila, kung ano ba yung transgender. So maswerte ako na nagawa ko yon. Mga romantic comedies like Meant to Be, My Special Tatay, A Person with Autism, Ang Dalawang Ikaw, A Person with Dissociative Identity Disorder, A Doctor, Sa Abot Kami na Pangarap. Mano po, na alam naman natin na very iconic story. Nabigyan din ako ng pagkakataon na mapasama sa Mano po series. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung dream ko noon na sinabi ko na makagawa ng mga teleserye tulad nito, nagawa ko na. And sana makagawa pa ako ng mga teleserye na hahawak sa puso ng mga tao o mga teleseryeng may advokasya. How do you keep yourself motivated? Ang daming taon kasi yung hinintay mo eh. Ano yung nag-push sa'yo to just grind it out, to just work hard, at sabi mo nga, maaabot mo rin yung pangarap mo? Of course, my family. Nung hindi pa ako nag-aartista, Miss Tony, I was a commercial model. Ang goal ko noon is kumita, hindi makilala. Gusto ko lang kumita because ako na yung tumayong parang breadwinner at talagang parang haligi ng tahanan namin because yung dad ko nagkaroon ng sakit, hindi na siya pwede magtrabaho. So habang nag-aaral ako nung college ako, I was a commercial model at kumikita ko at yung kinikita ko sa pagiging commercial model ko, yun yung pinag-tuition fee ko. Tapos sinabi ng mga kaibigan ko sa modeling industry na bakit hindi ka mag-audition sa showbiz, sa Channel 7, bakit di mo i-try? So I did. Not because para makilala ako. Wala yun talaga sa isip ko. Gusto ko lang kumita ng pera para sa pamilya ko. And yun yung nag-motivate sa akin na pagigihan ko ang trabaho ko. Pero later on, habang tumatagal ako sa showbiz, nawawala yung yes, financially, sobrang malaking tulong sa akin ng GMA7. Pero pumapasok na yung passion. Sabi ko, parang oo, importante yung pera, pero ngayon mas nangingibabaw na sa akin ngayon yung passion. Mas nangingibabaw na sa akin yung love ko dun sa ginagawa ko sa pag-arte. Hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang kita ngayon, importante pa rin siya. It's just that kung titimbangin ko siya, kumikita ka na kasi, Ken. Yeah. So ngayon, yung craft. Yung craft na yung mas number one sa akin ngayon. Learning. Yes. You're growing Yes. as an actor and as a performer. Yes. Paano mo nababalance ngayon yung career mo at saka yung pagiging businessman mo? Time management talaga eh. Alam mo ako, meron akong planner. At yung planner ko na yun talagang doon ko lahat. Hindi ako sa phone. Old school kasi ako. And sulat kamay, di ba? Gusto ko yung sulat kamay. Mas natatandaan ko yun pag gano'n eh. Once sa sinusulat ko, kaysa sa tinatype ko Old siya school. sa hindi pag tinatype ko, hindi ko maalala yan. Pero kapag sinusulat ko at hina-highlight ko pa ng kung ano-ano na naalala ko lahat ng schedules ko. So, importante sa akin yun. Naalala ko yung mga highlighters na binili mo. Binili. Kaya tuwang-tuwa ako nung sa Japan. Bumili kami ni Miss Tony ng nakita mga namin highlighters, binigyan niya ako. Ginagamit ko rin. Ng highlighter na pwedeng burahin. Kasi ako, mahilig ako sa mga ganun. Doon ko kasi naayos lahat ng schedules ko at kung paano ko nababalanse yung trabaho ko sa business ko. So, it's really time management. And maswerte rin ako dahil may mga business partners din ako na talaga namang tumutulong sa akin. And also, my family na tinutulungan din ako sa lahat ng business ko. Nami-mention na namin yung Japan. I love Japan. Kumusta naman ang Japan experience mo when you performed for our Global Pinoys in Nagoya? Ang sarap sa pakiramdam na
pagpunta mo ng Japan, First time mo sa Japan? First time ko sa Japan. Kami ni Jillian. First time namin sa Tayo. Japan. First time ko rin. Diba? Kaya ang saya-saya natin nun. Sobrang para akong bata, Miss Tony, nung nakarating ako sa Japan. Yung, eto na, Japan tapos winter pa tayo pumunta. So parang talagang yung fantasy mo kung ano ba itsura ng Japan, yun na yun. Sabi ko, ang sarap dito sa Japan. Ang ganda ng lahat ng nakikita mo, lugar, pagkain, ang sarap, especially the people. Ang sarap sa pakiramdam na marami tayong mga global Pinoys na nandoon. When you were there, people actually call you Doc Lindon. Doc Lindon. Hindi Ken Chan. Hindi Ken, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam na talagang kahit sa ang lupalop ng mundo, ay napapanood nilang Abot Kamay na Pangarap. Especially sa Japan, na talagang hindi ko akalain na maalala nila yung character name ko bilang si Doc Lindon at ma-appreciate nila yung mga ginagawa namin sa Abot Kamay na Pangarap. Sobrang, yung mainit, yung lamig ka, sobrang lamig sa Japan. Grabe. Pero ang init na pagtanggap ng mga tao, ng mga global Pinoys sa ating lahat. Kinanta ko yung Sana Ngayong Pasko dahil maraming malayo sa pamilya nila. At tama-tama, magpapasko nun. Tapos ang sarap lang sa pakiramdam na habang kumakanta tayo ng Sana Ngayong Pasko, may mga snow na nauhulog na first snow yun ng Japan. Yes! Sabi nga nila, blessing. So, it was a blessing. Ano ang fondest memory mo sa Japan shoot naman? Isa sa mga hindi ko makakalimutan sa Japan, yung Mount Fuji. Alam mo, Miss Tony, natutulog ako nun eh. Natutulog tayo nun eh. It was from Nagoya going to Mount Fuji. It was 4 hours. No? Right. So I was taking a nap. So ganyan ako. Tapos parang nakita ko medyo maaga na pagbukas ko ng mata kong ganun, una kong nakita yung Mount Fuji. Diba? Clear na clear. Clear. Tapos alam mo yung nakikita mo sa yung Mount Fuji, yung perfect Mount Fuji na may doon sa peak no yung may snow. Right. Same. So sabi ko, same pala talaga yung itsura. Ganito talaga yung itsura ng Mount Fuji. Which is hindi pala nangyayari yun lagi. Kasi daw, nagtatago daw lagi si Mount Fuji. Minsan totally hindi mo siya makikita. Minsan naman, walang snow. Kasi pero yung nakita ko, yung ideal na Mount Fuji, yun yung nakita natin. Oo. You know what, nung nakita ko yung Mount Fuji, pag open ko ng mata ko, nag-wish ako. Ang wish ko, sana makita ulit kita. Mount Fuji. And it was a beautiful, beautiful place. Isa yun sa And of course, the food. Sarap ng pagkain sa Japan. Diba? Iba. Kakalimutan mo yung diet mo. Walang diet. Hindi kami nag-diet. Walang diet doon. Pag nag-diet ka doon, masasad ka. At saka nung nag-shoot kayo, no? Parang iba. Kasi iba yung... Parang hindi ako nagtatrabaho. Parang ako naglalaro. Parang ako namamasyal. Hindi ko naramdaman yung taping. No? Na nagtatrabaho tayo, nagtitaping tayo ng Abot Kamay doon. At saka yung imimit natin yung mga global Pinoys. Wala ang sarap sa pakiramdam na ma-meet mo yung lahat ng mga Pilipino na nandoon sa Japan. Tapos makapag-taping ka sa malamig na lugar. It was a dream come true. At saka kapag love mo naman yung trabaho mo, kapag nag-e-enjoy ka, it really won't feel like work. And kapag love mo ang mga katrabaho mo, True. which is I love them so much. Thank you, Ken! More power sa'yo and good luck with Abot Kamay na Pangarap at syempre sa AOS. Thank you, Miss Tony. Manood po kayo na Abot Kamay na Pangarap and All Out Sundays! Thank you, Ken! Thank you, Miss Tony. Thank you.